Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-usapan natin yung tungkol sa binanggit ng ating Vice President sa isang interview na kung bakit hindi niya priority ang impeachment. So marami ang nag-iisip dito kung ano ba ang tunay na kahulugan ng sagot ng ating Vice Presidente sa media nung sabihin niyang hindi ko priority ang impeachment. Okay, bago po natin talakayin yan, ay linawin muna natin sa ating mga kaamiga, mga amigos, no, kung ano ba talaga itong impeachment. Ito pong impeachment ay isang legal na paraan sa ilalim ng ating saligang batas para tanggalin sa pwesto ang mga opisyal, 'no, na humahawak ng mga pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno, katulad ng posisyon ng pangulo, vice presidente, at mga justices ng Supreme Court. Kasama na diyan ang mga constitutional commission na commissioners. So, tingnan natin sino ba talaga yung may hawak ng proseso pagdating sa impeachment, yung Vice President ba, yung presidente ba, yung kongreso ba, o yung nasasakdal katulad ni Vice President Sara Duterte. So, sino ang may hawak ng proseso? Alam niyo po, ang nagrereklamo dito ay yung mga taga-kongreso, 'no? Yung prosecutors dito, sila ang nagdedesisyon kung may sapat na ebidensya, may pumapasok ba sa sufficient in form, pumapasok ba sa sufficient in substance, sila yon, 'no, ang may control talaga dito. Tapos 'pag sufficient in substance, sufficient in form, at napatunayan na may mga ebidensya talaga 'to, ay ipapasa sa Senado at ito ay bibigay ng daan para ang Senado ay maging isang impeachment trial court at sila ay magiging hurado. Sila ang magpapasya kung guilty o hindi ang isang impeachable official. So, tingnan natin, 'no, ano ba talaga yung gusto niya sabihin dito ni VP Sara? Hindi daw priority ng kanyang opisina itong impeachment. So may dalawang pananaw dito, 'no, kung bakit nagbibitaw ang isang opisyal na inaakusahan, 'no, sa isang impeachment complaint, 'no? Pag tiningnan natin yung aspetong legal, walang nakasulat sa batas na dapat unahin o i-prioritize ng isang opisyal ang sarili niyang impeachment, 'no? Ang respondent o yung si Vice President sa kaso na 'to, ang siya yung nirereklamo dito ay wala siyang kapangyarihan sa takbo ng kaso. Ang Kongreso at ang Senado ang nagdidikta ng schedule, hindi ang opisyal na nirereklamo ng impeachment, 'di ba? So, hangga't hindi natatapos ang trial, tungkulin pa rin ng opisyal na gawin ang kanyang trabaho sa gobyerno. Dapat magpatuloy sa pagtatrabaho. Kung nagtatrabaho nga. Okay. Sa aspetong pulitikal, tingnan natin. Dito po pumapasok yung tinatawag na political messaging. Kapag sinabi ng isang politiko na hindi ko yan priority, ito yung kanyang mga layunin diyan. Pinapakita niya po sa mga tao na kampante siya. Hindi siya takot. Hindi siya natatakot diyan sa impeachment niyan at hindi siya natataranta sa mga akusasyon. Gusto niyang ilipat ang atensyon ng publiko mula sa kontrobersy patungo sa kanyang mga proyekto o serbisyo para magmukhang distraksyon o panggulo lang ang impeachment sa kanyang paglilingkod. So, yan ang magiging narrative niya. Nagkakaroon ng narrative uh, shifting, excuse me. Okay? So, kahit ano pa ang sabihin ng isang opisyal sa media, hindi ito makakaapekto sa legal na proseso.
Hindi hawak ng Vice Presidente ang preno. Hindi rin niya hawak kung kailan dapat tumakbo ang isang reklamo ng impeachment. Kahit sabihin niyang hindi ito priority kung itutuloy ng Kongreso ang kaso, kailangan niyang humarap sa Kongreso. Kaya nga lamang, earlier, mga nakarang araw, sinasabi niya na hindi naman siya pupunta, 'no, sa pagdinig sa Kongreso. Excuse me. So, ano magiging epekto nito? So, binigyan siya ng service of the impeachment complaint, kailangan niyang sagutin niya sa loob ng 10 araw. Kung sinagot niya, meron naman ang nagrereklamo ng 3 araw upang isumite ang reply. At siya naman ay pwede din magkaroon ng rejoinder dito. Okay, so kaya nga lamang sabi niya hindi siya attend. So, ang mangyayari dito 'pag hindi niya sinagot, good as kinokontra niya lahat ng aligasyon doon sa impeachment complaint. So, dito sa impeachment complaint na 'to, actually tao ang huhusga dito, eh. At yung mga ganitong pahayag ay para sa public opinion 'yan, eh, o para makuha ang suporta ng masa, hindi para sa load ng korte, okey? So, sa madaling salita, yung pahayag ni Bibi Sara na hindi priority ang impeachment para sa kanya ay, dahil hindi naman talaga ang opisyal o ang Vice Presidente ay nagpapatakbo ng kaso. Dahil pinapakita lang naman talaga ng Vice Presidente na hindi siya nangangamba diyan at hindi siya apektado, 'no? At, trabaho lang daw siya, 'no, at nakatutok siya sa tungkulin ng isang Vice Presidente. So, 'yan ang gusto niyang palabasin, 'no, sa taong bayan na siya ay, hindi, nagagambala, natatakot, natataranta sa isinampang reklamo sa kanya sa Kongreso. Pero sabi ko nga, hindi naman siya ang may kontrol niyan. Hindi naman siya ang, magsasabi kung kailan dapat umusad o itigil ang impeachment, kundi ang Kongreso at Senado na magiging impeachment trial court ang siyang, magiging, husgado rito at, magdedesisyon kung siya ba ay dapat, ma-convict sa isang impeachment complaint. Okay. So, mahirap 'yan, eh, 'no? Hindi natin makita kung talagang, gumagawa lang siya dito ng ano, ng mga estratehiya, 'no, upang, malipat ang atensyon ng tao mula do'n sa impeachment complaint sa ilang bagay, 'no, na dapat, pagkaabalahan ng ating mga mamamayan. Pero dapat isipin natin talaga dito na 'yang impeachment ay issue ng accountability 'yan at, hindi dapat binabalewala 'yan at dapat 'pag tinanong ka tungkol sa impeachment, eh, dapat ay harapin mo ng, buong tapang ang mga akusasyon sa'yo. Dahil 'yan ay, mauuwi sa pagkakatanggal mo sa iyong puwesto kung sakasakaling balewalain mo 'yan, 'no? Hindi pupuwedeng balewalain 'yan, 'di ba? At, kung hindi mo 'yan sasagutin, pupuwedeng isipin ng ilang mamamayan na hindi ka seryoso talaga sa sa trabaho mo at, hindi ka seryoso na sagutin yung mga akusasyon na seryosong, ibinabato sa'yo, mga reklamo katulad ng, paggamit ng confidential funds at yung sa Department of Education when you were still the Secretary of, the Department of Education na kailangang ipaliwanag mo ng malinaw kung ano ba talaga ang nangyari doon tungkol sa mga pondong, ibinibintang na nilustay mo. Okay. So, yan po ang ibig sabihin kung bakit, sinasabi niya na hindi ko priority ang impeachment, 'no? At, sa salitang legal ay, 'yun na nga ang ating, ipinaliwanag, 'no? At, pero ang kanyang, gustong ipahatid sa ating mga kababayan dito ay, more on political messaging, 'no, na hindi siya takot at, ano man ang mangyari, tutuloy niya kung ano dapat ang ituloy, 'no, bilang Vice Presidente at, tatakbo siyang presidente sa susunod na presidential elections. So, nandito na lamang po, ito po muli ang inyong lingkod,
Attorney Rene Buena.